Sa mga pinakamagandang accomplishment ng mga KAFGU dito sa 10th Infantry Division and lalo na dito sa 39th Infantry Battalion ay yung encounter na nangyari noong 2021. Yan lang sa likod nyo, dyan lang nangyari. Napakaganda dahil nakarecover sila ng 5 firearms. Isa na doon yung M60. And then, nakakapture ng 3. Pero ang pinakamaganda doon, isa lang ang regular na sundalo at lahat na KAFGU na 7. 7, di ba? Si First Sergeant ng New Israel Patrol Base. Nandito kami ngayon sa New Israel Patrol Base. Isa siya sa 7. Kaya nagkukwento niya ano nangyari yon at ikukwento rin niya bakit ganun katapang yung mga KAFGU rito. And much of it kasi galing sa kanilang pananampalataya. So, Master, go. Ako si Ka-Adelpin Alcala Ungki, taga-Barangay New Israel. Nandito sa Patrol Base sa Barangay New Israel. Bayan sa paniniwala at saka encounter namin. At saka unahin ko yung paniniwala. Nakatira noon kami sa Zamboanga, Pagadian, Zamboanga, San Pablo, Payag, San Pablo, Zamboanga del Sur. So, sa paniniwala naman ng aking ama at saka noon nagbisita siya dito at para tingnan namin na totoo, yun, naglipat kami dito kami nagtira. Yung maliit pa ako, palaging naka-encounter yung mga CBO dito at saka yung kasama yung KAFGU at saka yung dala ng mga yung army. Talagang magulo dito sa paligid ng aming barangay. Pag edad ako ng 18, pag 18 ko, nagpasok ako ng KAFGU noong 2003. May 2003. At saka noon, pag tapos ng kasi na-reserve kami noon at saka matagal kami na ng sila number, pag dating ng sila number namin na yung official noon na si Captain Captain Turingan, ayun na, maganda yung pamalakad niya. Ayun, na kami dito, nagserbisyo ng KAFGU. Pagka sa paniniwala naman, yung maraming sinasabi-sabi, paniniwala na dito sa Barangay New Israel at saka sa organisasyon sa Alpha Omega kasi parang sundalo yung command dito. Kahit kung ano yung utos sa dumala dito, yung galing ng Kapapagibirnas at saka kang Suprema, sinusunod naman yung utos. Yung si Papagibirnas noon pa na natao sa Barrio Bituon, Dumanhog, Cebu. Parang si Ginoong Hesukristo na may pagkataon niya, may bituon na kumita na nakatundo doon sa kanilang bahay
At saka parang si Ginoong Hesus sa noon sa Ehipto na tao na may kumita din. At saka yun, nagtaka yung ang tao na yon na nag-ano kang Papagibirnas, yung sa Bisaya pa na, yung nagnanabang, yung wala pa yung doktor noon. Na yun, nagtaka sila kasi may paglabas sa kanyang ina, may tila na nakabalot sa ginitawag na pula na tila. Yun, nagtaka sila, bakit ganun? Yung pag ano ni Papagibirnas sa paniniwala na si si Ginoong Hesus nga nagpuasa og 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Yun din si Papagibirnas nagpuasa ng 90 ka adlaw. At saka paniniwala dito sa Alpha Omega sa pagdala ng tao sa barangay New Israel. Doon sa representative noon sa paniniwala sa Diyos Amahan na si Papagibirnas, tanang nasod, lahat na nanasod nga nagpunta doon sa lahat na nasod na nagdumala sa mundo, doon sila sa nasod sa India, bukid sa lungsod sa Calcutta, bukid sa Kamiha. Lahat ng mga hari doon sila na seminar at saka doon nila nakuha ng puasa. Yun, siya ang nanalo na kuha na yung 90 days ang puasa. Yun, sinabi sa Diyos Amahan na hahanapin mo yung gingharian na nawala. Hanapin mo kahit saan na nasod. Yun, dito niya nakita sa bukid sa Mindanao. Yun niya ang tinatawag na land of promise of Mindanao. Yun na bukid na yun. Sige nga, ikwento mo nga, Delphin. Ano ba to? Saan tayo ngayon? Ikwento mo nga itong bukid na to. Kasi nasa paanan tayo ng Mount Apo eh. Sige, ikwento mo lang ito. Ito na bundok na paniniwala namin. Ito yung Holy Mount Zion. Kasi maraming hindi nila alam na yung lugar na bundok na yun, na yung sa Bible, sinusunod namin yung Bible na sinabi noon na ni Ginoong Hesus nga, busa kunin ko yon ang gingharian at ibigay sa isang nasod. Mabasa naman yun sa Mateo 21:43 at saka yung nagdala si Jehovah. Mabasa naman sa Oseas 12:13 na pinagi sa isa kamanalag na gidala ni Jehovah ang Diyos Israel galing sa Ehipto. Ito, yung bukid na yun, na may cross doon na Mount Zion, dyan nakita ni yung paniniwalaan namin na si Papagibirnas na Diyos Amahan. Kasi yun si Jehovah na espiritu na nagmugna dito sa mundo, dyan pumasok sa kanya. Na aron ipaalam sa lahat ng mga tao na andyan na ang gingharian, nga bukid nga nagtakuban. Bukid lang yun pero syudad nga balaan. Yun sa paniniwala namin. Kasi totoo naman ang sinabi niya na nakwento niya sa Alpha Omega na tukod yun ang Alpha and Omega noong February 9, 1939. Yun ang pagtukod sa Alpha Omega. At saka yung dito sa barangay New Israel, pag tukod na pag simula naman
ika-50 anniversary naman ngayon sa September 26. Yun pag ika-50 years naman ngayon sa lugar na ito sa Barangay New Israel. Sa paniniwala namin dito, marami naman yung mga may paniniwala na may dala na hindi ordinaryo yung mga tao. Marami nang ikakwento na mga mayroong kapangyarihan pumunta dito at saka hindi nila alam na siya pala ang tinuturo sa Diyos Amahan na magdala sa tao na maniniwala sa pamampalataya sa Diyos. So ganito, marami yung sinusunod namin dito kasi ang instruction naman ni Papa Gibernas na doon tayo magbase sa Bible o sa Biblia na yung mga pagkain na 4 na tiil, bawal ang sigarilyo, bawal ang disco, kahilayan, sugal. Ang kinakain lang dito yung manok, isda, gulay. At saka pag abot ng Holy Week, puasa naman yun ng mga tao dito sa Barangay New Israel. Yung naniniwala yan sa Panginoon. Sabi naman dyan sa Biblia, sa Jeremias 7:3 na kung sabi pa, balasubas kayo doon sa noon yung tinirahan nyo na lugar dito, hindi. Sundin mo ang utos ng Diyos na sinabi dyan sa Jeremias 7:3 na usba ang iyong mga kagawian o iyong mga binuhatan o papayon kung inindapita si Israel. So, kaya yun. dito kayo, mix kayo. Galing saan-saan lugar nandito? Yes, sir. Anong nang mga galing saan-saan lugar nandito? Saan-saan na lugar, sir? Galing ng Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito? Yes, sir. Zamboanga, kahit na lugar, Jinsan, Manila, Cebu, kahit na saan na lugar yung mga tao. At saka dito nagtira at para masunod yung utos ng Diyos na everlasting life and happiness na kinabuhing dayon nga walay katapusan. At saka sabi naman sa iba na nakapunta dito, ano ba itong Israel? Bakit tinatawag to na Israel? Kasi paniniwala ng Diyos. Kasi yung Israel noon sa Old Israel, naghari si Ginoong Hesus noon. So, ngayon, gidala ni Jehovah ang Israel gikan sa Ehipto. At saka, mabasa naman doon sa Herbiohanon 8:7-8 na kadtong unang saad, wala pa'y kulang, walay kahagayonan alang sa ikaduha. Apan nakaplagan Tagalog. sa Diyos nga dunay kakulangan, gibag-o niya ang saad. Sa Tagalog yun, noong unang pakigsaad ng Diyos, gibago niya. Aron sabi doon sa tingnan natin yung noong Israel at saka bago. Yung nung unang Israel na maraming kakulangan doon, walang tubig, diserto, walang kahoy. So dito sa bago, tingnan nyo, Virgin Puris. So yun ang tinatawag na New Israel. Ibago ang saad sa Diyos. Yun. Pero doon din nanggagaling yung tapang nyo? Kasi ang tindi nung encounter nyo na yun. Saan nanggagaling? Paano yung tapang nyo? Iba yung tapang nyo rito eh. Yes, sir. Sabi ni noon nandyan pa yung Aman ni Suprema, sundin lang yun yung utos ng Diyos na paniniwala na mabasa naman yun doon sa Biblia na
Episode 12 na sulubin nyo yung hinigiban ng Diyos aron makabarog kayo sa kaugdahan sa malipat-lipaton yung mga yawa. Yun talaga. Sa paniniwala ng aming dinadala yung mga hinigiban ng Diyos, kasama yun dito. Pwede naman po ipakita seminar doon sa batalyon. Hindi ko alam na may tropa na pala Alpha Company nga nag-move doon. Ituro mo, Master, ituro mo yung ano. First pala, first. Yung na-encounteran namin, pagdating ko dito, sa umaga, hindi ko alam, nakaputukan na doon sa itaas ng bundok, doon. Kasi nandoon pala yung sightings. Panguluhan ni Sikan Lieutenant Marquez. Sikan Lieutenant Victor Marquez. At saka May 20, pagdating ko dito ng umaga ng alas 10, nakaputukan na doon. Sabi ko anong nangyari. Sabi naman yung tropa dito na naka-encounter doon, hindi namin alam kung anong tropa. So, naalam namin yung pala, yung Alpha Company doon na naka-encounter na doon sila sa taas ng bundok. Swerte naman noon na hindi natamaan yung tropa kasi nakauna yung tropa at kawatak-watak na yung kalaban. Dito nakatago pala yun si yung malaki ng komunista, si Maros. Dito pala yung nakatago na bundok na ito. At saka malapit sa kilid ng sapa yung ano nila doon, ng kanyang kampo. So, ginawa ng tropa dito, nag-intact at nagtawag doon sa company namin sa Delta Company. At saka tinawag yung mga tropa doon. May 20, nag-move ng gabi yung isa na squad. At saka dalawa, move naman pagka May 21, nag-move naman yung isang tropa, isang squad naman dito sa Station 3. Pagka May 22, bandang alauna ng hapon, noon na, nag-move naman kami. Sinabi ni Sir Parel na First Lieutenant Parel na sige mag-move kayo at saka si Sir Garate yung squad leader nyo at saka siyang 8 kaming lahat noon at kapito yung mga yung sabay ko. Nag-umpisa kami ng oras alauna ng hapon patungong Sitio San Miguel, Barangay New Israel. Saan yun, Master? Saan yun first? Sa Barangay Sitio San Miguel. Purok City, Sitio San Miguel, Barangay New Israel. Doon kami nag-move. Pag sinabi, alam namin na ang kalaban nandyan lang sa paligid. So pagdating doon sa area, sabi ni Sir Garate na anong gagawin natin? So sabi ko, Sir, yung tropa hatiin natin kasi magbaba tayo doon sa creek at sa river ng Bulatukan. Doon tayo sa Lulo, doon tayo
doon tayo magtagpo. So sabi naman, nag-usap-usap kami doon ng mga tropa. Yun, 4 yung dito sa itaas, 4 din kami sa ibaba. Sinabi, pag magka-encounter me doon sa ibaba, support kayo doon sa taas para hindi kami maano doon, baka maraming kalaban. So, nag-move kami, nagbaba kami ng 2 o'clock doon sa baba ng creek. 4 lang kami at 4 sa itaas. Ganon yung sistema namin. Kasi doon sa dulo, mga 600 meters. Ano na yun? Sapa ng Bulatukan River. So sabi ko, doon tayo magtagpo. So hindi nakaabot doon. Sa ibabaw ng zipline sa Sitio San Miguel, doon may tracking nakita namin na may bago lang yung nakaapak ng paa. Nakita namin sa gilid ng sapa. At di namin alam na ang kalaban nandyan na pala sa malapit lang sa amin. Yun. Sabi ko ni Sir Garati na, Sir, may tracking galing ng taas. Baka galing to sa mga civilian. Nanghingi siguro ng pagkain. So sabi niya, oo nga. Tiningnan namin na may tracking naman dito sa banda ng giliran. Galing doon sa na-encounteran nilang Sir Victor Marquez. So sabi niya, akong mauna. Sabi ni Sir Garati. Noon, pag-akyat niya doon, nakita niya mga 15 meters lang yung kalaban. Doon na binagbaga namin hanggang ma-lockdown sila. Buti na lang hindi naman swerte naman hindi naman na sugatan yung mga kasama namin at saka yung si Sir Garate kasi nagbarilan kami doon hanggang 15 minutes. Binagbaga namin doon na standing position. Sabi ko ni Sir Garate na, Sir, natin? Rasapin natin. Sabi ni Sir Garate, sige. Sabi ni Sir Garate, rasapin mo. Na naman yung, hindi namin alam, yung kalaban noon na nagsigaw sila na surrender na sila kasi mayroon nang natamaan sa kanila. Doon natamaan na yung CO nila doon sa loob na kalaban niya, si Alejandro Perilino alias Roy, yung medic nila, si Merlita Kayog alias Glynn, at saka si Inting Ruby. Hindi namin alam na nasugatan na pala yung dalawa, yung medic at saka yung si Roy. Yun, sabi ni Sir Garate na rasapin mo first. Yun na, nirasap ko. Sabi ni Sir Garate. Mag-isa first? Dalawa kayo? Ako lang yung sir, nag-rasap. Sabi ni Sir Garate, sinigawan pa yun ni Sir Garate na yung baril nyo, itapon nyo. Yun na. Nagsunod naman yun sila sa utos. Sabi ko naman na itapon nyo talaga. Pag hindi nyo itapon, siguradong makapakbakan tayo. Ayun na talaga, natakot yung mga rebelling NPA. Tinapon nila yung baril. Tapos sabi ni Sir Garate na rasapin mo. Yun talaga, ni-rasap ko. Yun na. Binagbagan ko hanggang nakalapit ako sa kanila. Yun na talaga yung isa nakatago sa ilalim ng bato. At saka sabi na, Sir, maawa naman kayo. O sige, naman yung sa damdamin ko na naawa naman ako sa kalaban. Kasi makiawa sila. Huwag patayin. Noon, nakaptured namin sila. Doon na hinila ko yung mga baril. Papalayo sa kanila. Doon na nakuha ko yung isang 60
at dalawang impor at saka isa yung busmaster at saka yung tinawag ko naman yung tropa na mag-abante kayo. Ayun na, naka-abante yung tropa. At pasalamat naman ako sa tropa kasi wala namang na sugatan sa amin. Dahil sa paniniwala ng Diyos, na-recover namin yung mga baril. Dahil sa tapang ng mga kasamahan ko naman, ayun na, nagtagumpay yung sighting namin doon. At saka yung isang tropa, yung 4 na tropa doon, naka-encounter doon naman sila doon sa taas. Naka-encounter naman doon sila sa taas kasi may kalaban pa doon na naka-encounter nila. At saka si Jal, nakadala na yun ng into 3 na tubo. Doon, nakabagbagan yung sa itaas. Buti na lang nakabanat naman yung isa ko kasamahan na si Saligo Marlon. At saka yung kasamahan nila sila Pitaw at saka si Aliko Ramil. Doon na, nagsurrender na yung kalaban at saka doon sa amin sa baba. Sinabi naman ni Sir Garate na maghanap ka na ng signal kasi walang signal doon sa ilalim. Kaya hinahanap namin at saka nagtawag kami sa aming commander sa detachment. Yun, hindi pa nakontak. Tinawagan namin yung si Sir Parel at doon na nakontak yung mga opisyal at tinawagan naman doon sa batalyon na ganun ang nangyari. Kasi naghintay kami doon sa ilalim na ng yung rescue at saka reinforce para makuha yung mga kalaban na nawundid doon sa ilalim ng creek. Abutan kami doon ng 3 oras, alas 7 ng gabi doon na nakuha na yung kuwan doon kasi hindi namin talaga madala sa itaas ng kami lang kasi Ituro mo nga first, dyan lang yan, di ba? Dyan lang sa likod mo? doon sa may gilid ng sapa sa Bulatukan, doon kami naka-encounter. Doon nakatago yung kalaban. Doon namin sila na dakip. May sugat dito si Alejandro Perilino Alasero, yung CEO nila. Yung medic naman dito sa kaliwang balikat. Yun, nagtagumpay yung namin na encounter. Hindi ko alam na nagtawag pala yung battalion commander na magpunta kasama yung mga tropa at pumunta kami ng 10 division. Doon talaga ina-awardan kami. Kuha naman namin yung Gold Cross. Si Chief of Staff Sir General Subihana yung naglagay ng Gold Cross namin. Kasama ko si Kan Lieutenant Marquez, si Kan Lieutenant Victor Marquez, si Kan Lieutenant Dipot, at saka si Sir Garate. Marami kami doon na nakapunta. Yun talaga nagtagumpay ang 39 IB. Nag-bis battalion naman ang 39 IB sa 10 division sa aming encounter noon. Galing. Sir. Nice one. Yan yung unang episode ni First. Meron pa siyang isa.